Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang matindi. Bagong labas. Ha? Saan ito galing? Bagong labas ng kanyang pinagtataguan. Itong si Atty. Topacio. Ano ang sabi? Hindi kayo nakakaintindi. Lalong-lalo na itong si Mayor Janice Digamo. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Paano naman naging legal question yung pagyakap? Napapakamot na lang ako ng una. Siguro itanong niyo na lang kay Mayor Digamo kasi mukhang hindi naman siya yung gumagawa ng statement niya. Pinagagawa lamang naman yan. Mukhang hindi niya naintindihan. Sa video, kitang sinalubong siya ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Nagyakapan, nag-usap saglit at saka naglakad ng sabay. Habang naglalakad, inakbayan pa ng dating congressman si Pacquiao at magkatabing pinanood ang nagpapakitang gilas na boxer mula Timor-Leste. Pero sir, kayo ba nagkausap na po ni Congressman Teves? Kasi I'm wondering kung ano yung kwento niya tungkol doon sa pagkikita nila ni Senator Manny Pacquiao. Yun po ba planned? Nagkataon? Ano po yung napag-usapan nilang dalawa? Hindi po namin napag-usapan yun. Ang amin pong pinag-uusapan ay pawang mga legal po. Kasi ang pagka nagre-report po ako sa kanya, katulad po ngayong araw na ito, kasi bukas pakay po ng aming pag-uusap. Nako, sir, sorry pakiulit kasi medyo na putol-putol po kayo nung kinukwento po ninyo yung mangyayari bukas. Pwede pong pakiulit yung part na yun. Po kaming initial hearing, arraignment po, doon sa Digamo murder case sa Manila RTC, sa branch 51. So yun po ang pakay po. Yun po ang topic ng aming conversation kanina at kahapon kapag ako'y nagre-report sa kanya. At hindi na namin po natalakay yung kay Senator Pacquiao sapagkat yun naman po ilabas dun sa legal strategy po namin. Nako, attorney, sabi niyo po ang pinag-uusapan po ninyo ni dating Congressman Teves ay puro legal concerns. Sabi ni Pamplona Mayor Janice Digamo, itong meeting daw between with chance or not, no, yung meeting ni Pacman tsaka ni dating Congressman Teves. Sabi niya, not only does this interaction raise serious ethical and legal questions, it undermines our nation's international image. So may legal questions din daw po nun. Kasi niyakap po ni Teves si Pacman. So meron daw pong legal questions. Paano naman naging legal question yung pagyakap? Napapakamot na lang ako ng una. Siguro itanong niyo na lang kay Mayor Digamo kasi mukhang hindi naman siya yung gumagawa ng statement niya. Pinagagawa lamang naman yan. Mukhang hindi niya naintindihan yung ibig sabihin ng mga nire-release yung statement na galing sa kanyang abogado. Naka-upload sa isang cultural organization sa Timor-Leste. Makikita na nagsilbing panauhing pandangal sa event si dating senador at People's Champ Manny Pacquiao. Mapapanood sa video na naroroon din si Arnie Teves na lumapit pa kay Pacquiao. Ayon sa DOJ, nakausap na nila ang kampo ni Pacquiao at napag-alaman na hindi inaasahan ang pagkikita ng dalawa sa Timor-Leste. At nakakuha din kami ng statement galing sa kampo ni former Senator Manny Pacquiao na ito ay isang chance encounter lamang po at hindi naman sinadya na magkita sila doon sa mismong airport. No? Dagdag pa ng kampo ng dating senador, wala rin itong ideya na naroon pala si Teves sa event at iginiit na hindi ito bumisita ng Timor-Leste para makita ang napatalsik na congressman. Okay, alright. Heto na naman po tayo, mga kaibigan. At alive na alive. Palakpakan muna tayo.
Shoutout muna sa original owner ng video na yan, New TV News 5. Maraming salamat, ipahintulot po ang inyong paggamit ng video. Suportahan din po natin yan ng magaganda nilang programa. Eto! Marami ang naghahanap dito. Ay, mahigit ilang buwan na ito ay hindi humarap sa social media. Itong nasubrahan ng talino na si Atty. Topacio. Nandito, kahapon lang yung video na yan na sinasabi ni Atty. Topacio na hindi nakakaintindi itong si Mayor Janice Digamo tungkol dito sa pagyayakapan. At hindi daw po yan tanong na legal. At siyempre, kasama rin diyan ang taong bayan na nagtatanong din kung bakit nagyakapan at ano ang hidden agenda ng between RD Tevez at itong si Manny Pacquiao diyan sa pagbisita ho at pagkikita sa Timor-Leste. In fairness naman, hindi naman diretsahan sinabi ni Atty. Topacio na hindi rin kayo makaintindi mga mamamayan, ba't kung susuruin po natin ang video ay kasama diyan ng mga ilang mamamayan na ika nga po ay nagbibigay ng question mark na sila daw po ay nagtatanong din kung bakit nagawa ni Arnie Tevez at Manny Pacquiao na magyakapan at magkita. At ang sagot ni Atty. Topacio ay hindi nakakaintindi. Unang-una ang pinaratangan niya itong si Mayor Janice Digamo at siyempre kasama na rin po diyan ang taong bayan. Nako po, buti pa itong si Atty. Topacio nakakaintindi. Tayo kasama na rin ako kasi isa rin ho tayo sa ika nga po legal na nagtatanong. Karapatan po natin magtanong mga kaibigan ba't ang tanging nakukuha po natin sagot ay hindi nakakaintindi tayo. Diyos mio, mabagin, malapit na ang Pasko. Ilang days na lang po ay wala pa rin pagbabago itong abogado na ito talaga. Akala ko sa ilang buwan niyang pagtatago at dapat napakarami niyang sagutin dito. Issue ng warrant of arrest, wala rin pong pahayag yan. Issue ng ika nga po'y pagtatago nitong kanyang kliyente ay wala rin po nga sagot yan, bagkus nagmuni-muni. At ika nga po'y nag-memorize ng sasabihin niya sa ika nga po'y harap ng kamera. That's why sa ilang buwan na kanyang pagtatago at hindi humarap sa social media ay yan po ang minimorize niya. Mga kaibigan, hindi nakakaintindi na salita. Diyos mio, mabagin. Diyos ko po, Rode Santissima Malabiren. Nananaginip pa rin ang gising ito. Na-miss ko tuloy kantahin yung mga team song nitong dalawang ito Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Pero mga kaibigan, at ito po muli, at suriin po muna natin ang larawan na yan. Iyan po si Atty. Topacio. At ilang buwan nga pong nagtago sa social media. Pero in fairness naman hindi pinabayaan ang kanyang katawan. Katulad ng ating sinasabing sabi na sana kung saan ka man naroroon, Atty. Topacio, yan po ang lagi kung binabanggit before sa aking vlog ay ingatan mo ang iyong sarili. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili at kumain ka ng mabuti, huwag magpalipas ng gutom. But sinunod naman po niya ang ating mga payo. That's why makikita po natin sa screen ay ganyan pa rin ang pagbumukha. Walang pinagbago, mataba, malusog, pati
ang bulsa niya ay malusog, makapaluhan laman, at ito pa ang matindi, kahit ang kanyang ugali at uri ho ng pagtanggol ay hindi ho nagbago. Character assassination pa rin po, mga kaibigan, ang nangyayari. Bakit ko nasabi, mga kaibigan, walang pagbabago? Ganyan pa rin ho yun nung mga pagtatanggol niya dati, kapag umaharap sa social media, ay character assassination po ang mga ginagawa. Ako ho, ito po ay magaling na abogado. Mga kaibigan, tayo po ay ini-inspect po natin na tayo sa kanyang pagtatanggol. Ay kapupulutan po natin ng aral ang kanyang mga legal battle na sasabihin sa social media. Yan po ang lagi kong inaasam-asam na ika nga po'y pinagdarasal na sana ho isang umaga humarap ito sa social media. Ilang buwan na to na ika nga po'y ganitong inaabangan ko ay wala pong nangyayari, mga kaibigan, dahil importante pong mahalaga na tayo ho ay makapulot ng magandang aral, lesson, lalong-lalo na po sa mga abogado na katulad po nila. Datapwat, ito lang pong mga abogado na ito, at itong si Attorney Pomelo, ang pag-umaharap po sa social media ay makawalang kapupulutan po na aral sa pamamagitan po ng legal battle. Lagi pong character assassination. Hindi man lang natin nadinig dito kapag umarap sa social media ay yung pataso na laban. Wala pong ikangay sinisiraan na pagkatao. Wala po tayong narinig sa kanya na mga laban na ganun That's why tuwing harap po sa social media siya, ay ang gusto ko pong ipunto dito ay itong character assassination. Mantakin mo, ilang buwan nagtago. Kala ko ho, nagbago na itong abogado na ito na nananaginip ng gising. Ganon pa rin ho. Bakit kung sabihin hindi nagbago? Ay kita nyo ho, character assassination na naman po ang ginagawa sa kalabang partido na ika nga po'y kaso. Anong tinatawag ko na character assassination? Mantakin mo, paratangan itong si Mayor Janice Tigamo na hindi nakakaintindi, mga kaibigan. Taong bayan ay kasama ho diyan dahil kami pong taong bayan ay nagtatanong din kung bakit nangyari ito na ika nga po'y si Manny Pacquiao ay nagyakapan at ika nga po'y nagkita doon sa ika nga po'y Timor-Leste. Ano ang tunay na dahilan? Ano ang agenda nitong dalawa na ito? Ano ang hidden agenda, mga kaibigan? Ang gusto po nating ipahiwatig dito, bilang kayo yung mga professional na abogado, mataas ang pagtingin namin sa inyo. Pwede nyo po naman sabihin, ay karapatan ni Mayor Janice Tigamo yan. Karapatan ng ika nga po'y at taong bayan na mag-question diyan. Sagutin nyo po kami sa legal na paraan. Hindi yan puro character assassination, mga kaibigan. Sabi ko nga ho, magulo na nga, ay lalo mo pang pinagugulo, Attorney Topacio, na nasusubrahan ng talino. Iyan po ang gusto ko ipunto, mga kaibigan. Sino pa ang mamamagitan ho sa amin? Kaming taong bayan. Siyempre kayo ho, na ika nga po'y may alam sa mga ganyan, na ika nga po'y kung ano ang sinasaad na legal, mga kaibigan. Alangang ang mga kasama namin, ang mamamagitan dito, na ika nga po'y walang lisensya para paniwalaan. Ang gusto ko pong ipunto dito, abogado po kayo, nanlaki po ng lisensya nyo na dapat paniwalaan sa mga sinasabi nyo na mamamagitan dito, mga kaibigan. Yun ang gusto kong ipunto. Ba't nagbabaliktad ho ang pangyayari? Kahit kami yung taong bayan ay hindi abogado at walang lisensya na isang abogado,
ang sigaw po ng taong bayan, ika nga po, ay hindi po naniniwala dito kay Attorney Topacio. Yun po ang gusto kong ipahayag. Sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Wala po tayong sinisiraan, wala tayong ika nga po ibang intention dito. Ang akin po talaga dito, I'm very sorry kung tayo'y nabubulol, masakit ang akin lalamunan na. Kaya dinadahan-dahang ko na lamang mga kaibigan. Wala po tayong sinisiraan bagkos tayo po ay nagkakaroon ng malinaw na ang hangarin po natin dito sa ilang buwan yung pagtatago ay maramdaman natin ang legal na battle between mamamayan sa Digamo sa part po ni Mayor Janice Digamo. But ito, walang-wala po talaga tayong maasahan. Walang-wala tayong maasahan sa abogado na ito na maganda bagkos and the end, character assassination ang panlaban po niya sa mga kalaban. Sana po mga kaibigan ay alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat sa lahat po ng nakakaunawa at hindi ko kayo pinipilit dito sa aking pagtatalakay na paniwalain kayo. Kung hindi kayo naniniwala, maraming salamat din po. Ay karapatan nyo po mga kaibigan. At sa mga naniniwala ho, maraming salamat at yan po ay buong puso ko pong nirerespeto. Okay, bago tayo magtapos, siyempre ay shoutout muna tayo at maraming salamat sa ating nagbibigay ng public opinion. At ito nga ho, ang malaking katanungan dito sa mga vlogger na kakasuhan. Desidido po ang DOJ na kakasuhan dahil po dito sa pag-interview kay General Bantag. At siyempre, hindi lang po yan kay General Bantag. Sa sumusuporta po kay Yarny Tevez na ika nga po yung wanted. Alam po natin, matagal na. Yan po ay hindi po labag sa batas ang ganyan na pag-interview. Lalong-lalo na alam po ay wanted sa batas, mga kaibigan. At ang makakasagot na po yan ay ang DOJ. That's why inuulit ko lang po, mga kaibigan. At sa hindi pa po nakakabisita, pa-share nyo po, paki-like ang video na yan, naka-upload. But bueno, heto na po, shoutout at maraming salamat. Saka natin padaanan ho, mga kaibigan, itong kung bakit ang ilang vlogger ay kumakampi sa kriminal. Hindi po yan ikangay buong puso silang kumakampi. Mayroon po diyang hidden agenda kung bakit nangyayari yon. But hindi ko po sinasabi itong mga ito ay ginawa nila yon. Yan po ay sa mga ilang vlogger, hindi lang po sa Pinoy nangyayari, mga kaibigan. Maging ibang lahi ay nangyayari po na kumakampi sa mga kriminal. Kahit alam po nila na makukulong, dahil kahit alam po nila na talagang ginawa nila. Dahil ang gusto ko pong ipunto doon, mayroon po silang layunin. May hidden agenda. At nang sa ganun po, alam nyo na, ang salapiho ay makapangyarihan kapag sinanto, mga kaibigan. Okay, mahabang tala kayo yan. Kaunting shoutout lang po. Ito, ikulong si Pacquiao. Maraming salamat. Rambilis, nasa na ba tayo? At Evelyn Guyal, shoutout, maraming salamat. Si Randy's Vlog, tama po, naalala ko po, may babae na nakasakay sa yate, naka-red din. No, ito yung nag-flashback sa akin na babae na nakikita po natin diyan. Ay maraming salamat po yung kumukukup kay Yarny Tevez. Yung pala na-vlog ko na dati, ba't hindi ko pinagtuunan ng pansin? Ito pala yung babae na ika nga po yung nakikita natin ngayon. Diyan nakasama ni Yarny Tevez. Okay, alam ng kasangga ni Tevez, ang dahil palang walang iwanan. Buat kay user, hindi ko masyadong mano yung pangalan Giselle Bantoto. Wow, napaka-imposible yan sinabi ni Pacquiao. Coincidence ang ipagpakita nila Tevez and Timor-Leste, Sir Randy. Yun nga marami po ang nanggagalaiti. Marami ang nagpa-public opinion, hindi po sila maniwala na incident lang ang pagkikita ni Manny Pacquiao at itong si
Arnie Tevez, ha? Eto alas tayo, tula tayo sa oras. Yari ang mga bayaran na 3 vloggers. Pulong dapat lang. Ayun, buhat kay Yung Wing. Maraming salamat po, ha? At sabi pa dito, pinagtulakan si Arnie Tevez, Kaloy, dapat maristo na yan. Binos Drama, maraming salamat po, ha? Maraming salamat sa nagbibigay ng public opinion. Medyo pinadaan na lang po natin ng kaunti. At sana ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan sa ating pagtatalakay. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. Diyan po sa comment section, pwede po kayo mag-iwan ng inyong public opinion. Abangan po, latest update ulit mamaya dito kay Arnie Tevez, ha? At kung makakakuha po tayo ng bagong latest update ay ibibigay ko po sa inyo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po tayong palakpakan.